tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ayan, kinukuha na ng Ali ang order ko. May gusto talaga sa akin si Edgar. Isipin mo dati hindi ako pinapansin. Tapos hindi nagtagal, kinausap na sinundan pa ng paghatid sa akin ng bahay, ng kotse. At ngayon, inilirib na ako sa kontina. Ramdam ko, susunod, yayayain na akong makipag-date sa kanya. Para yatang masinsina ng pag-uusap ni na Sir Edgar at Lilian na. Anong ibig sabihin nun? Hindi kaya nilalandi ni Lilian si Sir Edgar? Hindi pwede ito. Hindi! Mo-order na si Marga ng pagkain gusto niya. Ikaw, anong gusto mong kainin? Anong na yan? Kunwari ka pa. Kaya ka lang lumalapit dito para kay Marga. Ayun siya Lapitan mo. At samahan mo siyang umorder ng pagkain gusto niya. Nagsiselos ka ba? Tatanungin mo pa talaga, no? Nagsiselos ka, no? O hindi ba? Talaga namang nililigawan mo siya Binaling mo na talaga ang... Nagsiselos ka nga. Baka gusto mong pagsigawan ko dito ngayon na mahal kita. Ha? Para mapatunayan ko sa'yo na nag-iisa ka lamang na babae sa buhay ko. Nagsiselos ka nga. Di ba? Teka, hindi ko pa sinasagot ang tanong ko Mahal mo rin ba ako? Hindi pa ba obvious? Ha? Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Huwag kang ngang maingay. Baka may makarinig sa sinasabi mo. So, nagsiselos ka nga? Paano naman kasi? Manliligaw ka lang pala sa iba, tapos sa harapan ko pa. Liligaw-ligaw ka sa akin, tapos hindi naman pala totoo. Niluluko mo lang yata ako. Hindi ka niloloko. At para patunayan ko sa iyong mahal kita, ipagsisigawan ko dito kung gaano kita kamahal. Teka nga. Teka. Uy, anong ginagawa mo? O ano pa? Di pagsisigawan ko dito na minamahal kita at handa kong sabihin... Oo na. Oh. Naniniwala na ako sa'yo. Huwag ka lang sumigaw at pagchichismisan pa tayo. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo na nga. Huwag ka lang maingay. At teka, papalapit na si Marga. Sir, ito ang order ko. Sinali na rin kita sa order ko. Ganun ba? Salamat Pero pakibigay mo na yan kay Lilian. Diyan. Halika na sa office. Ha? Ang dali mo naman. Hindi ka ba kakain na kasabay namin? Salamat na lang pero ang totoo niyan may kliyente pala na dapat kong tawagan ngayon. Sige, mauna na kami Kumain na kayo ni Lilian. Miss Lilian, kumain ka na, Bakit ganon? Parang ang sweet nilang tingnan kanina ni Sir Edgar at Lilian. Di ko pa rin makalimutan ang sinabi ni Lilian May nililigawan na raw si Edgar. Gusto pa yatang siraan si Edgar dahil may gusto rin si Lilian kay Edgar. Hindi ako makakapayag
na mapupunta kay Lilian ang pansin ni Edgar. Kailangan gagawa ako ng paraan para ako ang pansinin niya. Gusto pa yatang sulutin ni Lilian si Sir Edgar. Kung itinuturing ako bilang isang kaibigan, sana sinasabi niya sa akin na may gusto rin siya kay Edgar. Ang Carmina yun. Isa rin ang babaeng yan. Teka, saan kaya pupunta ang babaeng yun? Ha? Pumasok siya sa private office ni Sir Edgar? Ang walang hiya? Pati pala siya ay magiging karibal ko. Teka nga muna. Oh! Anong ginagawa mo dito? Ha? Pinatawag ako ni Sir Edgar at tinanong kung tapos ko na yung pinagawa niya sa akin kanina. Kami, sino yan? Sir, ako! Oh! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bumalik ka na dun sa lamesa mo. May kailangan ka ba, Marga? Oo, sir. Meron kasi ako hindi maintindihan sa mga itinuro sa akin ni Lilian. Wala siya sa lamesa niya. Ewan ko kung saan nagpuntang babaeng yon. Kaya sa iyo ko na lang tatanungin, sir. Mabuti na lamang at hindi pa ako nire-require ni Sir na magsuot ng uniforme. Pwede ko pang isuot ang kahit anong gusto kong isuot na kasuotan. Ewan ko lang kung hindi siya matutokso sa akin ngayon. Ilalapit ko ang katawan ko sa kanya habang kitang-kita ang aking legs. Ano bang kailangan mo? Ang totoo niyan naparito ako dahil mayroon kang dapat malaman. Ano yun, Marga? Ayoko sanang sabihin to sa iyo dahil kaibigan ko siya. Kaya lang, hindi kayang ng konsensya ko. Niloloko ka lang ng empleyada mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Si Lilian, walang ginagawang maghapon, kundi makipagtelebabad. Malamang boyfriend niya yon. Nakikipaglandian sa boyfriend niya. Nakikipaglandian sa boyfriend niya? Malandi? Sino malandi? Sino pa? Di si Lilian? Oo nga't kaibigan ko siya. Pero ayokong konsentihin ang mali niyang ginagawa. Ganun ba? Oo, sir. Nasasayang lamang ang pinapasweldo ng kumpanya sa kanya dahil wala nang ginawa kundi makipaglandian. Nakita kitang pumasok sa office ni Sir Edgar kanina. Wala. Busy ka kasi sa cellphone mo. Kaya sa kanya ko na lamang tinanong yung dapat sanang itanong ko sa'yo. Friend, tignan mo ang babaeng yun, Natutulog. Oras ng trabaho, natutulog. Teka nga't gugulatin ko, At hindi tama yung ginagawa niya. Hoy, tika muna. Huwag mo namang gawin yan. Tapikin mo lang, huwag mong gulatin. Lalo na natutulog. Anong hindi? Tingnan mo, natutulog. Nasasayang lang ang binabay ng kumpanya sa kanya. Gisingin mo lang, huwag mong gulatin. Kami? Nako! Caught in the act! Sir? Kami? Kung gagawin mo lang na bedroom ang opisina kita, mas mabuti pang umuwi ka muna. Hi, sir. Alam nyo, hindi lang natutulog yan dito. Palagi pang late kung dumating. Halika, sumunod ka sa akin sa opisina at mag-uusap tayo.
Yun ba ang sasabihin mo, ha? At tatanungin mo pa talaga. Ano ba yung ginagawa mo? Natutulog ka sa oras ng trabaho? Oras ng trabaho. Bakit? Empleyada ba ako dito? Nakiusap ka lang sa akin na magpanggap akong empleyada dito Oo nga, pero umayos ka naman. Masyado kang obvious eh. Nakiusap nga lang ako kay Janjan eh. Ano mo gagawa ko? Inantok nga ako dahil hindi ako nakatulog kagabi. Nakaramdam ka pala ng antok eh. Bakit hindi ka nalang pumasok dito sa office ka at nagpahinga? Diyan sa sopa. Ano? Di mas lalo akong inulan ng intriga. Ngayon pa lang ay iniintriga na ako ni Marga na yon. Ha? Pati ba ikaw eh? Gusto ko nga siyang patulan Ikaw lang ang iniisip ko. Sige. Magpasensyahan mo na siya. Huwag ka mag-alala. At malaking bonus mo sa akin pagkasahod ko. Alam mo, nasisiguro ko, pinapagalitan ng Sir Edgar ang babaeng yon. At natutuwa ka naman dahil may isang taong napapagalitan. Dahil sa'yo, ganun ba? Pusong bato ka pala Abay, tignan mo nga siya ha. Tayo, abalang nagtatrabaho, samantalang siya natutulog lang. Mabuti nga sa kanya. Sana, tanggalin na siya dito. Huwag ka namang ganyan. Hinusgahan mo siya kaagad. Hindi mo pa nga alam kung ano ang dahilan kung bakit siya nakatulog Husgahan mo kaagad. Malay mo, may dahilan pala kung bakit siya nakatulog. Si Sir Edgar nga noon naawa sa'yo. O diba? Dapat, kung paano kanila kinaawaan noon, nang wala ka pang matatakbuhan, ganun din ang gawin mo sa kapwa mo. Maging mabait ka rin sa lahat ng tao. Abay, maswerte nga ang opisina ito Dahil nagtatrabaho ako dito. Kung tutuusin nga mas marami akong tatalunin dito. Diploma lamang ang pinagmamalaki ng marami sa opisinang ito. Lalo na yung Carmen na yon. Ewan ko ba kung paano nakapasok dito ang babaeng yon. Hindi pa naman siya graduate ng college. Ibig lamang sabihin, ganoon kabait si Sir Edgar. Kasi, hindi niya masyadong binibigyang pansin yung mga hindi nakatapos. Tulad mo. Hindi ka naman nakatapos ng kolehiyo. First year college ka lang, di ba? Pero tinanggap ka pa rin niya. Nanirmon ka pa. Hindi ko naman kailangan ng sermon mo dahil ang pinag-uusapan dito, ang malanding yon. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo namang malandi si Carmen, di ba? Alam mo ba ha? Galing sa kwarto ni Sir Edgar ang babaeng yun. Nako, kung hindi lang sinabi ni Edgar na pinsan niya si Carmi, papatulan ko ng babae nito O ano, natulala ka na dyan. Alam mo ikaw ha, may napapansin din ako sa'yo. Ano yun? May gusto ka kay Sir Edgar, ano? Hoy, binabalaan kita, babae ka. Ako ang nauna sa kanya. Kaya pwede ba? Huwag mo siyang agawin sa akin. Kundi, kakalimutan kong magkaibigan tayo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Hi, sweetheart. Flowers for you. Salamat. Halika, pumasok ka. Salamat. Oh, tahimik mo yata. May problema ba? Naisip ko kasi ang sinabi ni Marga kanina Na? Ano? Talaga bang magpinsang buo kayo ni Carmi? Oo naman.
Teka, bakit parang iba yata ang timpling ng mga sinasabi mo ngayon? Nabanggit kasi sa akin ni Marga na galing sa loob ng opisina mo si Carmi kanina. Eh kasi nga, nakita ko siyang natutulog sa oras ng trabaho, kaya ko siya kinausap. Eh, teka nga muna. Sino na naman ba ang nag-iintriga sa amin ni Carmi? Si Marga na naman, no? Nabanggit lang naman. Alam mo, sa totoo lang, kung hindi lang talaga dahil sa'yo, matagal ko nang sinisante ang Marga na yun eh. Wag naman. Kawawa naman siya kung mawawalan siya ng trabaho. Pagsabihan mo nga siya, dahil hindi lang ako ang naiinis. Tatanggalin ko yun sa trabaho talaga pag nainis ako. Ha? Ay naku, ikaw ang magtatanggal ng trabaho kay Marga? Hindi si Sir Edgar? Mahangin yata. Ha? Ang ibig kong sabihin, pasalamat si Marga dahil mabait yung kaibigan ko. Kung hindi, naku, matagal na siyang wala dito dahil hindi magandang ugali ng Marga na yon. Masyadong intrigera. Oh, pare. Kanina ka pa ba? Eh, kagabi pa nga ako dito eh. Ano? Dito ka na natulog sa office ko? Oo pare, nainis ako sa bahay. Nag-away na naman si mami at daddy. At tulad ng dati, Ko. ako na naman ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Eh, si mami naman kasi masyado akong binibaby. Galing na naman sa loob ng opisina ni Sir Edgar ang dyan-dyan na to. Ano kayang ginagawa ng mga yan sa opisina? Hindi kaya tamang hinala ko na bading si Sir Edgar? Baka nga, dahil ilang beses na akong nagpakita ng motibo sa kanya, hindi pa rin matukso-tukso sa akin ang lalaking to. Hoy, nakatunga ka dyan. Ayusin mo nga yung lamesa mo dahil may darating na bisita. Friend, may sasabihin ako sa iyo, ah. Ano na naman yun? Hindi kaya bading ang isa sa kanila? O pareho silang bading? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Saan hahantong ang masamang ugali ni Marga? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. mga alaala nating di malilimutan. Kay sarap
ng ating suyuan. Lagi kong natatanda